Magandang araw! Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasani pwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at sa buong mundo. Ito po ang The Pilipinas Update Global. Senador o kongresista nagpasok ng 96 million Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Naghihinala si House Infrastructure Committee Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Representative Terry Redon na alinman sa senador at kongresista ang posibleng nagpasok ng line item na nasa 96 million Ghost Flood Control Project na nadiskubre sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Sinabi ni Redon na hindi nagmula sa National Expenditure Program o NEP o sa House General Appropriations Bill ang alokasyon sa proyekto sa Barangay Sipat para sa 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Redon, ito ay malinaw na galing sa Bicameral Conference Committee kung saan ang mga opisyal ng House Committee on Appropriations at Senate Finance Committee ay pinag-iisa ang bersyon sa pambansang pondo. Hindi po yan executive proposal. Ibig sabihin po niyan, either congressman o senador yung nagpasok niyan bilang line item sa ating 2024 budget. Punto ng Solon. Sinabi ni Redon na ang makakasagot nito ay ang Bicameral Conference Committee noong 2023 para mabatid kung sino ang nagpasok ng line item at maaari rin aniya itong sagutin ni ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara o kaya ay sa Wawaw Builders. Inihayag ng Solon na dapat malaman kung sino ang nagpasok ng line item sa 96 million Ghost Project ng Wawaw Builders sa First Engineering District. Sa panig naman ng DPWH Secretary Vince Dizon, binisita niya ang proyekto noong Huwebes at laking gulat niya nang malamang may 3 linggo pa lamang nitong Agosto. Sinisimulan ang proyekto gayong sa mga dokumento ng DPWH ay sinertipikahang tapos na ito at nabayaran na sa Wawaw Builders noon pang Hulyo 2024. Ang tawag yan, patay na binubuhay. Gustong isalba at takpan ang kanilang mga kalokohan. Saad ni Dizon na sinabing ang duration para matapos ang proyekto ay nasa 270 araw lamang. Klarong-klaro na ghost project ito, pero dahil sa nangyayari, hinahabol ngayon, kahayupan na ito, hindi tao ang mga taong ito. Saad ni Dizon sa pagbisita sa nasabing ghost project na aminadong luba itong ikinadismaya. Alcantara, guilty sa Ghost Flood Projects. Hinatulan ng Department of Public Works and Highways DPWH na guilty si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa mga kasong administratibo kaugnay ng mga Ghost Flood Control Project sa nasabing probinsya. Sa desisyong inalabas si DPWH Secretary Vince Dizon, napatunayang nagkasala si Alcantara sa administrative offenses na disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Dahil dito, pinatawan ni Dizon si Alcantara ng parusang dismissal from the service with the accessory penalty of perpetual disqualification to hold public office. This decision is without prejudice to the filing of separate civil or criminal charges against him and his co-conspirators. Bahagi ng kautusan ni Dizon. Anang kalihim, ang kabiguan ni Alcantara na bantayan ang interes ng publiko sa pagbabayad sa Ghost Project ay nagbigay ng dungis sa imahe at integridad ng ahensya. Different social media platforms subjected DPWH to ridicule, humiliation, and disrespect. Thus, the respondent should be held liable for the conduct prejudicial to the best interest of the service. Dagdag pa ni Dizon, matatandaan sa pagdinig ng Kamara
Inamin ni Alcantara na nag-issue siya ng Certificate of Completion sa 55 million flood control project sa Baliwag, Bulacan sa natuklasang ghost project pala. Umamin din si Alcantara na gumamit ng alias at peking ID upang makapasok at makapagsugal sa mga kasino. Bayad sa Wawaw at SYMS, pinatigil ni Dizon. Ipinatigil ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbabayad sa mga ongoing projects ng dalawang kontraktor na una nang isinailalim sa blacklist matapos na madiskubring ang ilan sa mga flood projects na nakuha ng mga ito ay pawang ghost project lang pala. Ayon kay Dizon, kabilang sa payments na ipinahold niya ay ang para sa Wawaw Builders at SYMS Construction Trading. Nakapwa pinatawan na rin ng lifetime ban upang hindi na makakuha pa kailanman ng kontrata mula sa pamahalaan. Matatandang ang SYMS Construction Trading ang nasa likod ng ghost project na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barangay Piel, Baliwag noong Agosto 20 sa 96.5 million flood control project sa Bulacan na ininspeksyon ni Dizon kamakailan. Una nang sinabi ni Dizon na ang naturang proyekto ay idineklarang na kumpleto na noon pang 2024. Gayunman, sa isinagawang inspeksyon sa proyekto ay natuklasang may 3 linggo pa lamang ito nang sinimulang ipagawa ng kontraktor bilang pagkukumahog na maihabol na matapos makaraang pumutok ang issue hinggil sa mga ghost flood control projects. Luxury cars ng mga diskaya, gwardyado ng BOC at PCG. Mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Coast Guard, PCG, ang mga luxury cars vehicle sa pagmamayari ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Ito matapos ang muling paglusob ng mga relihista na pawang miyembro ng Akbayan, Youth Against Kurakot, YAK at iba pa sa St. Gerald Construction Building ng mga Diskaya sa Pasig City upang hilingin na mapanagot ang mga ito sa maanumalyang flood control projects. Nabatid na 24/7 oras na binabantayan ng mga BOC at PCG personnel ang nasa 28 bihikulo na isinuko ng pamilya Diskaya upang maberipika kung maayos ang mga dokumento ng mga ito, kung nakapagbayad ng tamang duties and taxes. Sinilihan ng mga otoridad ang mga sasakyan at gumamit pa ng 2 minibuses bilang barikada upang proteksyonan ang mga luxury cars laban sa mga protesters na maaring maghagis ng bato sa mga ito. Tiniyak naman ng BOC na patuloy nilang babantayan ang mga luxury cars na nasa kanilang constructive possession kahit pa nananatili pa rin ang mga ito sa property ng mga Diskaya. Sa muling pagsugod naman ng mga relihista sa property ng mga Diskaya ay nagagis pa sila ng mga putik at nagvandalize doon at niyugyog ang gate ng gusali. Nagsagawa rin sila ng programa kung saan inilarawan pa nilang bilang mga ghost o multo ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Gayon din si Mark Alan Arevalo
ang kontraktor ng Wawaw Builders na una nang isinailalim sa blacklist ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagpakalat din naman ang Pasig City Police na mga police personnel sa area upang magbantay doon. Samantala, tumaas ang inflation rate ng Pilipinas sa 1.5. Muling nakapagtala ng pagtaas sa inflation rate ang bansa ngayong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumalo sa 1.5% ang annual inflation. Mas mataas kumpara sa 0.9% noong July. Ang pangunahing dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain, lalo na ang mga gulay na tumaas ng mahigit 10% at mga bayarin sa kuryente, tubig at iba pang utilities. Bagamat nananatiling mas mababa ito kaysa sa 2 hanggang 4% target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Babala ng ilang eksperto na kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at pagkain, maaari itong magdulot ng dagdag na pasanin sa mga pamilyang Pilipino. Pagbisita ng Taiwan, Foreign Minister kinundi na ng China. Umusbong ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas matapos dumating sa bansa si Taiwan Foreign Minister Lin Xiaolong. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay isang unofficial visit bilang pinuno ng delegasyon ng mga Taiwanese investors na naglalayong palakasin ang kalakalan sa bansa. Ngunit iginiit ng Beijing na ang pagbisita ay malinaw na paglabag sa kanilang One China policy. Sinabi naman ng Malacanang na nananatiling buo ang respeto ng Pilipinas sa naturang polisiya. Ngunit bukas pa rin ito sa pakikipag-ugnayan para sa ekonomiya. Banggaan ng barko ng China sa Scarborough Shoal, South China Sea. Tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea matapos magbanggaan ang isang barko ng China Coast Guard at ng People's Liberation Army Navy habang hinahabol ang isang barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal noong August 11. Batay sa ulat, nasira ang isa sa mga barko ng China sa insidente. Mariing tinutulan ng Department of Foreign Affairs ang agresibong presensya ng mga barko ng China sa eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Pinuri naman ng ilang eksperto ang pagpupursige ng Philippine Coast Guard sa kabila ng panganib na dulot ng insidente. Pahayag ni Marcos Jr. tungkol sa China-US conflict, binatikos ng Beijing. Binatikos mula sa China ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa posibilidad na maiahon ng Pilipinas sa isang digmaan kung tuluyang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Estados Unidos at China dahil sa issue ng Taiwan. Tinawag ng Beijing na isang mapanganib na biro ang sinabi ng Pangulo at inakusahan ang Pilipinas na magiging sunod-sunuran sa Amerika. Sa kabilang banda, iginiit ng palasyo na ang pahayag ay babala lamang sa posibilidad na hindi direktang pagsuporta sa alinmang panig. Pilipinas at Australia nagpapatibay ng defense cooperation. South China Sea sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga barko at drone ng China sa Second Thomas Shoal. Pinahayag ng Australia ang buong suporta nito sa Pilipinas. Ayon sa opisyal na pahayag, walang lugar ang paggamit ng power and might sa South China Sea. Isinagawa kamakailan ang joint military drills ng Armed Forces of the Philippines, Australian Defense Force upang ipakita ang kanilang alyansa. Dagdag pa rito, tiniyak ng Australia na patuloy silang makikipag-ugnayan para sa seguridad at kaligtasan ng rehiyon. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV.
for PhilAms by PhilAms on Free TV, the only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with PhilAm TV. Visit our website, www.philamtv.us. Pagbisita ng Indian Navy sa Maynila. Dumating sa Maynila ang tatlong barko ng Indian Navy o INS Delhi, INS Shakti at INS Kiltan bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayang pandagat sa rehiyon. Ayon sa Indian Embassy sa Pilipinas, magsasagawa ng bilateral maritime exercise ang dalawang bansa upang palakasin ang koordinasyon laban sa banta ng piracy, human trafficking at illegal na pangingisda. Malugod namang tinanggap ng pamahalaan ang pagbisita at iginiit na malaking tulong ito sa pagtatanggol ng soberenya ng bansa. Sa mga balita sa ibayong dagat, 26 na bansa bumuo ng Coalition of the Willing para sa Ukraine. Paris, nagtatag ng alyansa ang 26 na bansa upang magbigay ng matibay na seguridad sa Ukraine laban sa Russia. Tinawag nitong Coalition of the Willing na layong maglatag ng long-term security framework kabilang ang military aid, training at intelligence support. Ayon kay French President Emmanuel Macron, dadalhin ang kasunduan sa Amerika para sa mas formal na pagpapatupad. Malugod itong tinanggap ng Ukraine bilang dagdag na lakas sa kanilang pakikibaka laban sa pananakop ng Moscow. Organized crime target ng racing pigeon sa Belgium. Belgium nagdulot ng pagkabigla ang serye ng pagnanakaw ng mga racing pigeon sa Belgium, kung saan umabot sa milyong-milyong piso ang halaga ng bawat ibon sa merkado, lalo na sa China. Naaresto ng pulisya ang isang sindikato na responsable sa illegal na pagbebenta ng mga ibon sa black market. Ayon sa mga otoridad, dahil sa kasikatan ng pigeon racing, nagiging status symbol at malaking negosyo ito sa Asia, kaya't nagiging target ng mga sindikato. Sa maikling balita, Sharjah magho-host ng malaking watch and jewelry exhibition. UAE, inanunsyo ng pamahalaan ng Sharjah na gaganapin mula sa September 24 hanggang September 28, 2025 ang 56 Watch and Jewelry Exhibition. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Trimedia News partner PhilAm TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hirap lang. Kaya atin itong pangalaga. To God be the glory, but let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!